Pakita natin. Sumama po kayo, tara. Ay, hindi ako sasama sa milakad ako. Ay, hindi. Hindi ako bibili. Hindi yung mapapasama. Hindi. Bakit ka raw nila inimbitahan? Ay, mayroon daw ako ginawang violasyon. Eh, totoo ba na ikay nasa likod ng illegal laging pagsusunog at ng mga puno na yan? Totoo ba yan? Hindi po. Pero kung wala ka sa tama, ilalagay ka sa tama. Kung wala ka sa hulog, ihuhulog kita sa bitak. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Pag ang isang individual ay inimbitahan, imbitasyon lang yon. May karapatan kang tumanggi, or may karapatan kang tumugon, or may karapatan kang baliwalain. Ano man yan, tama po yun, ano? Pero kung ikay inimbitahan para maging malinaw yung anumang issue na meron ka patungkol doon sa issue na posible kasi sinasabi ng mga regulators, yung DNR at saka police, eh magiging basihan para maisagawa yung tamang pag-iimbestiga, proper forum, due process ang tawag noon. Kung sakaling may nilabag, magiging batayan yon ng iyong pagsusumon kasi may mga ebidensya. May ebidensya nga ba? Yan ang alamin natin ngayon. Makakausap natin live sa kabilang linya yung caretaker na si Ramil Marinda. Magandang umaga sa iyo, Ramil. Good morning. Magandang umaga naman, Mr. Bitag. Okay, sige. Nakita ko yung sinasabi mo, ano? Nag-viral ata yung video yung ikinalat mo dahil nga doon sa... Opo. Nakita natin sa video, sa police, at saka doon sa kasama din, DNR. Opo. Alright, sige. Magiging balanse po ako rito, Ramil, ano? Para naman maintindihan mo. Bakit ka raw nila inimbitahan? Ay, mayroon daw ako ginawang violasyon. Ako daw ay nagpapauling at nagpapakaingin. Yung pong salita na yan, nagpapauling at nagpapakaingin, eh, may paglabag po yan kung yan ay mapapatunayan. Tama? Opo. Kaya makinig ka na lang kung either pagtatanggol kita o ilalagay ka sa tama, kung mali ka. Kung mali sila, ilalagay ko rin sila sa tama. Magiging balanse ako rito, okay? Opo. Simple lang aking sasabihin. Totoo ba ang akusasyon laban sa'yo? Hindi po. Meron bang nag-report sa mga bagay na kung minsan testigo at itong reporting party na ito ginawang basehan ng mga pulis at yung DNR na sa nangyari? O hindi kaya naging batayan nila sa mga litrato? Kasi may picture dito kami nakuha. Galing ba sa iyo to? Yung pagkakaingin, pag-uuling at yung mga punong naputol at yung mga nakikita natin, yan pagputol ng puno, ayan pagsunog dyan. Saan po nang galing itong mga pictures na to? Yan ang kinuha po nila habang Alright. ako sa kanila. So, hindi ba sinabi mo may nag-report? Wala po. Okay. Kung walang reporting party, at may mga video, may mga photos na kinuha yan, ebidensya po yan na gagamitin laban sa iyo kung mapapatunayan, kung may titistigo, kung may tatayo na itinuturo ka. Tanong, may nagtuturo ba sa iyo na nagsasabing ikaw nasa likod pagkakaingin? Yung pagsusunog po yan, kaingin po yan. At yung pagpuputol po ng mga puno, yan ay kinakailan ng lisensya. Pag pinutol mga puno at ginawa mo ngayon lumber, kahit na i-travel mo yan, nakita nila, kukuha ka pa rin ng lisensya to travel at saka saan ang galing yung mga puno na yan kasi may lisensya yan. Gusto ko lang maging malinaw para sa'yo kasi marami na kaming pinagtanggol, tumayo para doon sa mga taong hinuhuli na kung minsan wala sa lugar, tumatayo kami. O dito, sa nangyari, nag-viral video yung sa iyo. Tanong ko sa iyo, hindi ka naman inaaresto. Ano ba nangyari doon sa video yung pinakita mo? Yung video po, ako yung papunta ng bayan, papunta na doon sa tindahan ko. Kasi may tindahan po ako sa... Okay. So, nakikita po namin, Mang Ramil, hindi naman sa pinuputol kita sayang oras, ano? May pinayagan ka naman nilang kumuha ng video, hindi ba? Opo. Sabi nila, karapatan mong kumuha ng video, tama? Opo. Alright. So, ibig sabihin, hindi ka inaresto. You can take a video for yourself, hindi ba? Pero inimbitahan ka nila para pumunta sa presinto, tama? Opo. Alright. Bakit hindi ka tumugon? Kung wala ka namang ginagawang masama.
Kasi wala po silang warrant na pinakita sa akin. At Ay, iba naman yung warrant. Ang warrant kasi, galing sa korte yan. Pero yung imbitasyon, dahil may reporting party laban sa'yo, binibigyan ka ng karapatan marinig ang panig mo. Pwede mong pasinungalingan, patotohanan o baliwala. At least, pumunta ka sa presinto or imbitasyon man yan. Total, nakita mo, open naman sila. At saka, ganun din yung DNR. Bakit daw kasi, sa parang pinag-uusapan namin dito, bakit mo agad binidyo na hindi man lang paliwanag ano ang nasa likod ng video? Kasi may mga kaganapan. Fact! Nangyari yung sinasabi mo nangyari. Fact yun, kaganapan yun, naganap yun. Pero yung truth, anong nasa likod ng kaganapan na yan? Gusto kong maintindihan na hinahanap namin yung katotohanan doon sa naganap. Ayan ang gusto kong sabihin. Ano bang totoo? Totoo naman naganap yan. Pero, totoo ba na ikay nasa likod ng illegal laging pagsusunog at mga puno na yan? Totoo ba yan? Hindi po. Alright. Wala po kami nakitang karahasan sa nangyaring confrontation. Ikaw pang ang pasigaw eh. Pinakikinggan ka namin sa video. Ikaw pang ang malakas ng boses. Ikaw iniimbita. Ayun po ang aming sinasabi. O, Ramil, kaya kita kinakausap, nagka-interest ako, si Bitag na ang tatayo para sa iyo kung nasa tama ka. Pero kung wala ka sa tama, ilalagay ka sa tama. Kung wala ka sa hulog, ihuhulog kita sa Bitag. Mr. Rodel, ano pong masasagot ng ating CNR or DNR regarding dito sa complaint? Meron po bang nagreklamo sa inyo kaya umabot yung impormasyon? Or nag-motopropia ba kayo dahil sa mga nakukuha yung reports na may mga pagpuputol sa lugar? Ano po bang, paano po ba nagsimula ang lahat? Actually po, nag-umpisa yan dahil may mga report nga po ng ganyan. At saka may mga trivial circumstance na po na may nahulihan doon sa nakitang abandonadong kahoy na putol din po doon sa lugar. So, ang nangyari po ay tuloy-tuloy po ang ating surveillance dyan. At sa pangalawang pagkakataon nga po, nitong July 21, may na-report na barangay na po ang nagsabi sa amin. Okay. Ngayon naman sir, matanong ko lang, regarding dito sa harapan ng police tsaka inyong tauhan or kayo, dito sa umano'y tao na si Ramil, sir, ano po ba yung intention ng inyong pagpunta? Was this more of an investigation? Tapos circumstance na nakita nyo yung tao kaya inimbitahan nyo ba po siya? Ano sir yung nangyari dito? Opo, parte po siya ng investigasyon. Kasi ganito po ay yung protocol po natin. Yeah. So nakita po natin yung mga uling pero wala pong tao. Tapos dahil po sinasabing may mga putol pa, doon nagpunta po sila sa ibang lugar kasi sisisaya sa atin nila kung talagang may makikita ang mga punong tumba at saka ano. So haba po sila mag-proceed po doon, simula doon sa pinagkakitangan ng sako ng uling, saka po nila nakasalubong si Ginoong Ramil. Pagkatapos po, nakasalubong po nila. Okay. Yun po ang pagkakasabi, may kaunting usapan si Kapitan at saka si Ginoong Ramil. Then doon siya naglabas ng kanyang cellphone para mag-video. Okay. If I may ask, also sir. So yung intention ng inyong pagpunta wasn't regarding dito kay Ramil, bagkus nag-iimbestiga lang kayo sa lugar tapos nakita nyo within the area itong si Ramil. Yes po, nakita po, nakasalubong po siya ni Kapitan at saka ng mga kasamahan sa barangay. Okay. Sige po. At nagkameron po sila ng pag-uusap at pati po sa kanila doon siya naglabas ng kanyang saloobin. Okay. Siya ba'y inimbitahan ninyo para magkaroon ng linaw? That's the reason why you and the chance encounter? Or ginawa niyo ba rito? Was he flagged down? Pinatigil niyo muna siya? Para, kasi parang lumalabas, parang nalilink ninyo sa mga kaganapan dahil may mga reports na. Tapos, ang barangay ba nag-report din laban kay Ramil? Ang report po sa amin ng barangay, may nagaganap pong pagpuputol dyan. Ayun. So, hindi nila nabanggit si Ramil? Wala po. Alright. Pero dito, chance, na-tiyempohan si Ramil pababa, kaya parang inimbitahan nyo siya. Nakita po sila, nagsasapan him sa lugar, so nag-usap na po. Hindi na po yung importante sa amin kasi kiniklaim ni Romel, wala daw warrant, hindi naman kailangan ng warrant yan kasi Yes, on the side, parang you are now trying to investigate, kaya ginawa ninyo yun, sir, ano? Captain June Miguel Santiago, magandang umaga po sa inyo, sir.
Yes, sir. Alright, sir. Sir, si ano ba yung Ramil ba, nung mga tao mo, inimbitahan lang ba? And then all of a sudden, nagkaroon ng commotion on that aspect? Because parang siya nasa lugar while nagagawa ng investigasyon yung mga taga-DNR? Yes, sir. Bali, sir, since wala, nasa bundok sila, sir, then siya lang yung nasa vicinity ng mga abandoned Ayun. na... Hindi pa naman siya abandoned, sir. Alright, okay. Kumbaga, Okay, hindi yeah. siya schooling, sir. Naintindihan Kaya, ko, sir. tinanong, Naintindihan ko na, sir. So, he was invited para doon na lang mag-uusap-usap kasi may mga report na rin kayo nakukuha. Tama? Yes, sir. Ang pinaka nangyari lang, sir, is binibigyan namin siya, sir, ng ano, sir, ng opportunity, sir, para malinaw lahat, sir, doon sa magkabilang Ayun, party, sir. okay. Okay, sige. Parang nang sa ganun, he was invited. He was invited para magkaroon ng linaw, pero nagwala-wala na siya roon. Tapos, lumabas na nag-viral yung video na parang lumalabas and his claim is being arrested. Hindi naman yung arestado, sir, kundi invitation lang. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Balik tayo kay Ramil. Ramil, nandiyan ka pa ba? Ako, nandito, nakikinig po. Ramil, siguro ganito, mag-iimbestiga pa may, hindi natin matatapos to. May part 2 tayo rito. Abangan! Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.